Mga kakultura, nandito po tayo ngayon sa University of the Philippines, Diliman upang isagawa ang malawakang programa ng National Commission for Culture and the Arts, Philippine Cultural Education Program, ang aming programang Dunong Katutubo. Itatampok po namin sa gawain ito ang pambansang seminar sa wika. Ang seminar po ito ay dinaluhan ng ating mga delegado mula sa Luzon, Visayas at Mindanao at represented ang 17 regions ng buong bansa. Kaya po, pakinig po tayo sa segment ng mga usapin sa wikang Pilipino. Ulitin ko lang na nasa sitwasyon tayo kung saan nahahamon ang paggamit ng mga lokal na wika sa edukasyon. Ang akin pong disiplina at pagsasanay ay para sa edukasyong pangwika o language education. At hindi po siguro ninyo alam, ang aking karanasan sa pagtuturo ay para sa pagtuturo ng Ingles. Pero nandito po ako ngayon at nagsasalita tungkol sa papel ng mga lokal na wika sa edukasyon dahil ako po ay na-convert ng aking pag-aaral sa disiplina at dahil na rin sa pananaliksik. Para sa presentasyon ko ngayong hapon, layunin ko ang makapagbahagi ng ilang mga sagot sa 3 katanungan na makikita ninyo sa itaas. At sana pagkatapos ng aking presentasyon ay pabigyan ninyo ng konsiderasyon ang pagbuo ng isang pamalagian na perspektibo at tindig sa paggamit ng mga lokal na wika sa pagtuturo. Una po nating pag-usapan o tatalakayin ko ang tinatawag na maganda at epektibong wikang panturo. Ano nga ba ang tinatawag na wikang panturo? Sa Ingles, ang terminong gamit natin ay medium of instruction o kaya language of instruction. Sa ilang mga DepEd documents, ang tawag dito ay language of teaching and learning or MOTL, pwede rin, medium of teaching and learning. Well, maraming sinasabi ang mga pananaliksik, mga resulta ng pananaliksik tungkol dito. Pero sa tingin ko, itong nasa listahan ko, ang ilan sa mga katangian na mahalaga at dapat bigyan natin ng pansin para tukuyin ang isang maganda at epektibong wikang panturo. So mabilisan ko lamang pong tatalakayin ang bawat isa. At kung mapapansin ninyo, ang unang 3 katangian ay magkakaugnay, may overlapping sila. At ang 3 ito ay patungkol sa mag-aaral o estudyante. So una, doon pala dapat. Una na ay ang malakas na wika ng mga mag-aaral. Ang wikang panturo, hindi ba, ay dapat ang malakas o strong language ng mga mag-aaral o estudyante. So anong ibig sabihin natin ng malakas na wika o strong language? Ibig sabihin nagagamit ng mga mag-aaral ang wikang panturo, nakakapagsalita sila sa wikang ito, madalas nila ito magamit at medyo maunlad na ang kanilang mga kasanayan o skills para sa wikang ito. At dahil nga madalas gamitin, maunlad na ang kasanayan, may kumpiyansa ang mga mag-aaral na magsalita, magsulat o kaya ay magbasa sa wikang ito. Okay? Ang susunod na katangian, pangalawa, dapat ay naiintindihan ng mga mag-aaral ang wikang panturo. So, kapag naiintindihan ng mga bata ang wikang panturo, nagiging mabilis at malinaw ang pagpapaliwanag ng guro at naiintindihan agad ng mga mag-aaral ang mga konseptong dapat nilang matutunan. Ang pangatlong katangian ay isang dagdag na ideal. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon ay laging may cultural connection ang mga estudyante o ang mga guro sa wikang panturo. Pero maganda talaga kung merong cultural connection ang mag-aaral dun sa wikang panturo. Dito sa slide ko, na makikita ninyo ang larawan ng ilang mga level graders na matatagpuan sa Lubuagan Central School sa Kalinga. Binuo ng mga guro doon ng level reader sa tulong ng Summer Institute of Linguistics na nagsanay sa kanila sa paggawa ng mga readers na ito. Makikita yung BAUU. So alam ko hindi ko ito nabibigkas ng tama, kasi ang tunog para sa bar Y nila ay
mahirap bigkasin, ano? At yung apya. At ang huling larawan naman ay nagpapakita ng listahan ng tiya-buyan o mga buwan sa taon. So ang kiyang siguro ay Enero yan. At ang kililing, kung nababasa pa ninyo, ay siguro Desyembre iyan. So ito ay mga salita mula sa wikang Lilubwagen na gamit sa lubwagan. At makikita ninyo na nagpapakita ito ng mga konsepto na importante sa kanilang kultura. So, ang mga bata ay kinakarga sa ganitong paraan, ang mga bata ay naglalaro ng holen, at ang maganda po dito sa mga pangalan nila sa buwan, nakuha itong mga pangalan na ito ay basically paglarawan sa kapaligiran sa panahon ng buwan na yon. So kapag makakakita ka ng ganitong insekto sa buwan na yon, doon nagmula ang pangalan na yon. Kung malamig sa panahon ng buwan na yon, batay doon ang pangalan ng buwan na yon. Pero hindi na siguro ganun katotoo dahil sa global warming, pero doon galing ang pangalan ng kanilang mga buwan. So nagpapakita na ang wika talaga nila ay naglalarawan ng kanilang kapaligiran, ng kanilang way of life, ng kanilang kultura. Sabi ng mga guro sa Lubwagan Central School, naging malaking tulong ito na gumagamit sila ng Lubwagan bilang wikang panturo at wikang itinuturo o language subject para mas maintindihan talaga ng mga bata ang kanilang mga leksyon. Ano po ang pwedeng mangyari kapag gumamit tayo ng isang strange language o foreign language sa mga bata, lalo na sa murang edad nila at sabihin natin hindi pa sila handa, hindi pa ganun kalakas ang L1 o mother tongue, pero nagbibigay na tayo, nagpapakilala na ng isang strange language. Parang nagpipilit tayo, may maaring magkaroon ng disconnect. Ito ay isang clip lamang sa isang video na madalas kong ipakita sa klase. At makikita na ang gustong ipagawa ata sa bata ay kumpletuhin niya ang isang salita na angkop doon sa larawan na alam natin na gamit sa pagkain. Medyo nakakahon nga lang ang sagot na gustong ibigay niya kasi dapat magtapos ito sa RK. At doon sa video, makikita ninyo na natagalan ang bata sa pagbigay ng salita, sa pagbuo ng salita. Mukhang ang hinihingi ay fork. Pero ano sa tingin ninyo ang ibibigay ng bata? Maaring sa kanyang mundo, hindi ito fork. Matalino ang bata dahil sa bandang huli, nakapagbigay naman siya. Nakapag matalino ang batang ito talaga dahil nakapagbigay pa rin siya ng salita. Natatawa tayo, pero ito po ang posibleng mangyari kapag nakikita ninyo na iba ang pamilyar na wika sa bata, ibang wika ang may cultural connection siya. Pero pinipilit natin na ipagamit sa kanya itong isang wikang ito na hindi naman niya ginagamit para ilarawan o intindihin ang mundo niya. Napakaaga para sa batang ito at pag may ganyang pangyayaring may disconnect, nakakakuha po tayo ng tinidor, So, itong cultural connection ay napakahalaga dahil sa edukasyon o pag-aaral, ang mga bata ay humuhugot sa mga bagay na alam na nila para malaman at maintindihan ang mga bagay na hindi pa nila alam. So, from the known to the unknown. Sa unang larawan, makikita ninyo kung lubid lang ang gagamitin nyo para tumalon sa known to the unknown, napakahirap. Pero kung nandyan ang kultura para suportahan ang ating pagtalon sa kabila, nagbibigay ito ng matibay na pundasyon, kaya makikita ninyo yung knowledge structure, child's worldview, and child's first language, lahat ng yan ay kaugnay sa kultura at susuporta sa bata para mas maintindihan ng kung ano man ang inaaral niya. So, again, ano nga po ang mga tatlong katangian na yon kung kayo po ay nagsusulat o maganda ang memorya, malalaman ninyo na mayroong pedagogical o pedagogical na basehan, ang mga katangian na ito. Lahat sila ay nakakatulong para mas maging madali ang pagtuturo at pagkatuto. Pero sa ilang mga konteksto,
Bihira naman na ayon na nga kay Brother Andrew Gonzales, na nandito sa Larawan, hindi naman laging mga pedagogical na basihan o kadahilanan ang nagiging batayan ng mga desisyon natin para sa pagpili ng wikang panturo. Ibang mga salik ang nananaig sa pagpili ng wikang panturo sa Pilipinas at sa iba pang panig ng mundo, at napakabihirang mangyari na makonsidera ang pinakamahalagang salik at yun ang pedagogical na salik para sa desisyon na ito. Pero hindi naman nga lihim, hindi sikreto kung ano ang pinakamagandang wika na dapat gamitin sa pagtuturo. Noon pa man, as early as 1950s, nagdeklara na ang UNESCO na ang pinakamagandang wikang panturo ay ang wikang alam ng bata, at ito ay ang kanyang mother tongue. At sa mga sumunod na taon, nagbigay pa ng mga declarations ang UNESCO para i-reiterate itong posisyon na ito. Ngunit sa iba't ibang panig ng mundo, marami pa ring mga bansa ang hindi sumusunod dito, no? So, ano pa ang isang katangian ng isang maganda at epektibong wikang panturo? Siyempre, hindi lang dapat patungkol sa bata ang mga katangian, pero ang wikang panturo ay dapat alam din gamitin ng mga guro. Kasi kahit malakas naman na wika ng mga mag-aaral, ang isang wika, pero kung hindi ito alam gamitin ng mga guro, edi hindi rin ito magiging epektibo. So kailangan natin bigyan ng suporta ang mga guro, kailangan nilang magkaroon din ng mga pagsasanay para maging malakas din ang kanilang kasanayan sa paggamit ng wikang panturo. Ngayon, gusto ko lang bigyan ng maikling paliwanag yung wikang panturo, which is the medium of instruction, na sabi ko kanina na kung ano yun, at yung wikang ituturo o yung gagawin nating language subject o ituturo natin bilang language subject, no? So, para sa wikang ituturo o language subject, mas mataas na lebelo, antas ng kasanayan ang hinihingi mula sa guro dahil ituturo niya ang wika bilang isang asignatura. Meron siya dapat proficiency, kaalaman sa gramatika, para dun sa wikang iyon. Pero kung ito ay isang informal na wikang panturo, mas relaxed o mas mababa ang hinihinging kasanayan sa guro, lalo na kung ang wikang iyon ay hindi naman gagamitin sa nakalimbag na libro at gagamitin lamang supplementary or auxiliary medium of instruction. Ang importante ay may sapat na bokabularyo si teacher, malinaw ang kanyang pagpapaliwanag sa wikang iyon. Po, naiintindihan po ba? Yan, parang nasa klase. Ngayon, nabanggit kaninang umaga na ang mga guro ng math and science, may panahon sa ating kasaysayan kung kailan ang sabi sa bilingual education program, Ingles at Pilipino ang gagamitin sa pagtuturo ng mga asignaturang yon. Pero nang nagkaroon ng evaluasyon ng bilingual education program, nalaman na marami actually na mga guro ang gumagamit ng Filipino sa pagtuturo ng math and science. Pwede naman po talaga under the bilingual education program. Pero hindi po siguro na ipaliwanag ng maayos. Parang naging fine print po ito, no? Hindi siguro natalakay talaga. Kaya feeling guilty ang mga guro kada ginagamit nila ang Filipino sa pagtuturo ng math and science noong mga panahon iyon. Okay? Isa pang siguro medyo kontrobersyal na katangian ng isang maganda at epektibong wikang panturo ay ang pagiging handa nito para sa formal na edukasyon. At kaninang umaga na simulan na natin ang talakayan tungkol dito dahil nabanggit nyo na yung hashtag intellectualization at marami pang hashtag standardization. Ano po? So itong kahandaan na to tumutukoy sa mga technical at practical na requisitos para masiguro na handa nga ang isang wika para gamitin sa edukasyon. Kung ang wikang concerned ay isang wikang ituturo o language subject, medyo mas maraming kailangang maibigay o maipasa, mataglay ang wikang yun para masabing siya ay handa para sa formal na edukasyon.
Sa mother tongue-based multilingual education ng DepEd, kung pamilyar po kayo doon, merong hinihinging form minima. Ang minima po, plural lang po yan ng minimum. May hinihinging form minima ang DepEd para ang isang wika ay masama sa programa o magamit sa programang MTB-MLE. Isa na rito ay ang ortografiya. So kung gusto mo magamit yung wikang yan para sa programa, dapat meron itong working orthography. Dahil bilang isang wikang ituturo, kailangan itong isulat at babasahin din ito ng mga bata. So dapat, tama lamang, na meron tayong mabuong working orthography nitong wikang ito. So ang mga larawan na ito ay kuha ko nung pumunta ako sa exhibit sa Conference on Language and Culture na inorganisa ng DepEd noong nakaraang Hunyo, no, sa Maynila. Okay, so doon galing ang mga larawang ito sa exhibit na iyon. Susunod, kailangan din na may kodifikasyon, kaya dapat may mga dictionaries para sa wikang ituturo. At dito makikita natin, meron tayong Agoitanin English Dictionary, Ronglomanon Dictionary, Tuwali Ifugao Dictionary, and Grammar Sketch pa. Ang mga ito ay kuha ko mula sa booth ng Summer Institute of Linguistics. Okay, so mga limbag nila ang mga librong ito. Pangatlo, dun sa form minima ay kailangan din ng mga grammar books dahil mabuting may batayan para sa pagtuturo ng gramatika ng wikang ituturo. Mas marami pa actually mga libro dun sa booth, pero ito lamang ang mga nailagay ko sa aking slide. So, meron tayong Ibatan, grammatical sketch, at meron ding grammar of yakan or yakan. Paano po ba binibigkas? Okay, so yun ang pangatlo, 3 out of the 4 minima. Ano ang pang-apat? So kung meron tayo ng mga nabanggit kong tatlo, then makakagawa tayo ng mga materyales na makakatulong sa guro para maturuan magbasa ang mga bata sa wikang iyon. Yun ang unang goal natin, mapabasa sila sa wikang yon. Kaya sa tulong nga ng may working orthography ka, may diksyonaryo ka, at meron kang grammar sketch, meron ka ng mga batayan, therefore, para gumawa ng mga primer or primer, mga modules para sa pagbasa ng mga bata, mga kwento, storybooks, meron silang big book version, meron silang small book version, at syempre, ang mga tinatawag na leveled or graded readers. Kaya tinatawag na leveled kasi, kumbaga, merong pang beginner, may pang intermediate, pang advanced, pang grade 1, grade 2, at grade 3. So makikita dito ang koleksyon ng Lubuagan Central School na binuo sa tulong ng Summer Institute of Linguistics. Kung titingnan ng libro, simple lang na papel ang gamit nila, pati ang binding nila ay simple din lang. Makikita na modest lang ang kanilang funding. Nagpapakita na hindi naman kailangang maging sobrang ganda na agad. At actually, ang cover lang po ang colored, pero hindi po colored ang mga pahina talaga, mga larawan sa loob ng readers, no? So, working on a budget po talaga sila nung panahong iyon. Dito naman sa kabila, makikita ang leveled readers na ginawa sa pagtutulungan ng DepEd, USAID, RTI at SIL Lead para ito sa programang ABC Plus. Tama ba ako? Sa Region 5, 6, and BARM. Kung kayo ay pamilyar at nakakaalam dyan sa ABC Plus na marami rin mga materyales na nagawa gamit ang mga local languages sa Region 5, 6, at BARM. Okay? So anong mapapansin? Collective effort po talaga ang kailangan na manaig para makabuo tayo ng mga ganitong diksyonaryo, grammar sketch, working orthography, at finally itong mga small books, big books, and so on. Nangangailangan din po ng pondo at syempre kakain ng oras. Okay? So may mga lokal na wika na check lahat sa mga
requisitos tungkol sa pagkahanda para sa formal na edukasyon. Pero alam natin, nabanggit na kaninang umaga, hindi lahat ng lokal na wika ay handa. So ano ang dapat gawin natin? Dapat din nating harapin ang mga duda at agam-agam tungkol sa paggamit ng mga lokal na wika sa edukasyon. Kasi kung tayo ay kumbinsido, siguro ang iba ay baka kailangan mas kumbinsihin pa. Dahil sa tingin nila, ang mga lokal na wika ay hindi naman edukado, ito ay informal, ginagamit lamang sa bahay. Informal kasi yan yung gamit sa teleserye. Ito yung gamit sa kalye, pag bibili tayo sa palengke. Hindi nila nakikita ang mga lokal na wika bilang wikang gamit din sa mga formal na diskurso. Gagamitin mo sa debate, magbibigay ka ng talumpati sa lokal na wika, siguro kung eleksyon, pero hindi yung tipong sa isang akademikong platform or event. Kailangan maiba ang kanilang pananaw. Okay? Sabi ng iba, hindi daw intelektualisado ang mga lokal na wika, pero dapat siguro nating itama na may mga lokal na wika na unti-unti nang naaabot ang pagiging intelektualisado. Para dito, kailangan natin bumuo ng mga glosaryo. At hindi biro ang gumawa ng mga glosaryo. Kailangan natin ng mga eksperto, hindi lang sa wika, pero pati na rin sa iba pang mga disiplina. Kailangan natin ng pondo at kakain ng mahabang panahon. Pero para maabot ang estado ng intelektualisasyon, kailangan, of course, magtulong-tulong tayo at isama natin ang komunidad o ang gagamit ng mga wika sa pagbuo ng mga bagay na ito, mga references na ito, dahil importante din po na tanggap ng komunidad, tanggap ng mga eksperto, tanggap ng mga gagamit ng glosaryo, ang mga nakalagay dyan sa loob. Okay? Ano pang mga duda at agam-agam tungkol sa paggamit ng lokal na wika sa edukasyon? Madalas nating naririnig na para lang sa mga mahihinang estudyante ang mga lokal na wika. At ano naman ang para sa mabibilis na estudyante? Ang Ingles o Filipino. Totoo naman na mas masusuportahan ng mga lokal na wika o mother tongues ang mga mahihinang mag-aaral. Pero makakapagbigay din sila ng suporta sa mga mabibilis na mag-aaral sa paggamit pa nga nito dahil kung mas mapanghamon na wika ang ipapagamit mo sa mga mabibilis na estudyante, di pinagkaitan mo sila ng oportunidad na makaranas ng mas mabilis at mas madaling pagkatuto. Hindi ba nagiging unfair tayo doon sa mga batang mabibilis pag bibigyan mo sila ng mas mapanghamong wika? So, hindi rin totoo na hindi mapanghamon ang mga lokal na wika. Ito'y perception lamang siguro. Dahil kung aktual na itong gagamitin sa klase, malalaman natin na dahil gagamitin ito sa isang akademikong konteksto na hindi tayo sanay, hindi natin madalas gamitin doon sa pagkakataong yun, kailangan natin ng ilang adjustments din. Dito naman sa larawan, ang pinapakita lang dyan kung ano ang nararanasan ng mga bata. Oo, guhit ito ni Dennis Malone mula SIL. Kung gagamit ng isang foreign or strange language para sa edukasyon, makikitang konti lamang sa kanila ang nakakatawid papunta sa kabilang pangpang ng pagkatuto. At kung may makatawid man, hirap na hirap ang mga ito. Pero kung gagamit tayo ng isang pamilyar o malakas na wika, katulad ng mother tongue, mga lokal na wika, masaya, ligtas, sigurado, at tingnan nyo, lahat sila nakakatawid, pero dito may mga attrition siguro, dropout. Totoo po na mas mataas ang dropout rate kung ang gamit na wikang panturo ay wika na hindi pamilyar sa mga bata. Totoo po na mas mataas ang dropout rate. Okay? Bago pa po ako magpatuloy, pag-usapan lang po natin ang ilan pang mga maling paniniwala tungkol sa mga wika sa edukasyon dahil ito rin kadalasan ng dahilan kung bakit hindi maganda ang imahe ng mga lokal na wika para sa paggamit sa edukasyon. Isa na rito ang tinatawag na early start myth.
So, ito yung maling paniniwala na kung mas maaga sisimula ng formal na pag-aaral ng isang second language or target language, ay mas makabubuti ito sa mag-aaral. So pag sinabi nating formal na edukasyon, yun yung pupunta talaga sa eskwelahan. May curriculum, may assessment na mangyayari sa bata. Kaya naman inaagahan ay dahil gustong habulin ang tinatawag na critical period of language acquisition. Dahil naniniwala tayo, pag mas bata, mas maaga tayong mag-aral ng English or French, mas mabilis tayong matututo. Pero hindi po ito uubra sa formal na konteksto. Kailan ito maaring maging matagumpay? Sa isang informal na konteksto na hindi magbibigay ng quiz, hindi kailangang may curriculum, kailangan natural. Ang tawag po natin dyan, di ba, ay acquisition. So kung may kapitbahay ka na French at nakikipaglaro ang bata doon sa anak ng kapitbahay mong French, o walang formal na pagtuturo ng French, mas malamang na makukuha niya iyon. Through interaction, kesa sa maaga pa lang, kindergarten pa lang siya, ay nag-aaral, meron na siyang French sa kanyang curriculum sa eskwelahan. Okay? So nakikita naman po siguro ang pagkakaiba. Ngayon, itong maagang simula ay kaugnay din sa kagustuhan na kung mas maaga ang formal na pag-aaral sa isang wika ay mas hahaba o dadami ang exposure sa target language. Ang tawag naman dito ay yung maximum exposure fallacy na mas maraming input sa English, mas maraming input sa target language na ito, mas mabilis akong matututo, mas gagaling ako sa English. Alam natin, o siguro dapat alam natin na hindi totoo iyan. Dahil ang nagmamatter, ang mahalaga sa pagtuturo ng isang wika, hindi po ito padamihan o patagalan ng exposure sa target language. Yung timing at paraan ng pagtuturo ang mas importante o mahalaga at hindi yung amount ng exposure na tinatawag. Okay? Nagkaroon po ako ng pagkakataon na makakapanayam ng ilang mga magulang at kahit mga guro, nang ako ay nagsaliksik tungkol sa mother tongue-based multilingual education. At ang mga nakikita ninyong quotes dito ay verbatim na nanggaling sa kanila. Mga concerns nila tungkol sa paggamit ng lokal na wika or mother tongue at kung anong naiisip nila na magiging epekto nito sa kasanayan ng kanilang mga anak sa English. So, kung maipapaliwanag lang sana natin sa kanila ng maayos na ang mother tongue o mga lokal na wika ay dapat mas palakasin pa dahil sila ang gateway to learning other languages, siguro ay mas magiging supportive pa ang mga magulang sa pag-aaral ng mga bata ng kanilang mga mother tongue. Dapat din sigurong ipaliwanag, sana ay alam na natin na hindi naman kailangang maging medium of instruction ang isang wikang aaralin mo, ang isang target language o L2 para matutunan mo ito o para mas gumaling ka dito. A good language educator, a competent one should know that. Pero sa mga nakaraang programa, hindi ba't may executive order pang ang nilabas kung saan sinabing dapat gawing medium of instruction ang English para mas gumaling tayo sa English. So, talagang hindi pedagogically sound po yung mga desisyon na iyon, at naapektuhan ang edukasyon ng mga mag-aaral natin. Marami pa pong mga maling paniniwala o mga myths tungkol sa paggamit ng mga wika sa edukasyon. Siguro ang huli na lang para dito sa paksang ito, dahil mga multilingual tayo, sa tingin ko dapat malaman natin na natural naman, di ba, na bilang multilingual, pinagsasama-sama natin ang ating mga wika. Dahil ito para mas maging maayos ang komunikasyon. Pero kung meron tayong common language,
At siguro sa auditorium na to, yun ay ang Filipino at Ingles. Bakit tayo hindi pwedeng gumamit ng Filipino at Ingles pareho? Ano? Yan ang umiiral na kaisipan. Kaya meron tayong mga English-only zones na nagbibigay ng stress, ng anxiety sa mga tao, katulad siguro ng naging karanasan ni Sir. Ang tendency ng mga tao ay tumahimik o matakot sa Ingles. The exact opposite of what we want to happen, na ma-develop ang kanilang English skills. Tapusin na po, siguro yun yung tama, ano? Tapusin na po natin ang pagpatupad ng mga ganitong polisiya sa school, sa workplace natin, English only. Ang mas progresibong paraan o programa siguro na dapat ipatupad, narinig nyo na ba ang English mainly? Okay, English mainly allows the use of other languages in a particular context, but because of that context demands something from a primary language, nagkakaintindihan ng mga gagamit ng wika na hanggat maaari, ang pangunahing wikang gagamitin sa pagkakataong iyon ay Ingles o kung ano pa man, pero malaya silang gumamit ng iba pang mga wika doon sa sitwasyon na iyon. At doon maaari nating ipasok ang mga lokal na wika. Balikan natin ang tanong na bakit dapat gumamit ng mga lokal na wika sa edukasyon. Sa puntong ito, tingnan naman natin kung ano na ang nasabi ng mga pananaliksik tungkol sa paggamit ng mga lokal na wika sa edukasyon. Marami po ito pero ilan lamang ito, yung Monroe Commission, panahon ng mga Amerikano noong 1950s, nagkaroon na rin ng mga pag-aaral sa paggamit ng lokal na wika bilang media of instruction. Doon sa mga taga-Iloilo, alam nyo siguro yung first Iloilo experiment, second Iloilo experiment. May kakilala nga po akong professor na po siya. Medyo nag-retire na siya. Naging parte daw po siya nito, bata siya. No? So, ang tawag din yata dito yung Aguilar. Yung Aguilar experiment kasi si Aguilar naman ang researcher nito, no? At yung Regional Lingua Franca Project na naging maganda din ang mga resulta, Pero sa kabila nito, isinasantabi natin kung ano ang mga learnings natin mula sa research at pilit nating binabalik ang paggamit ng mga wika na siguro hindi naman ganun kapamilyar ang mga bata. Noon pa man, ang tagal na nitong Monroe Commission, na bullseye na nila kung ano ang problema natin. At mga dayuhan pa ito, no? Ang sabi nila, dapat tayong gumamit ng mga lokal na wika sa edukasyon, pero hindi tayo nakikinig. O siguro, kulang pa ang ating mga ginagawa para mas maihanda pa ang mga lokal na wika para sa edukasyon. Panghuling paksa na lang po ay itong language and education policies na kaugnay sa disiplina ng language planning at policy. Okay, isang tiyak na strand po ito mula sa language planning at policy. At dito sa disiplinang ito o strand na ito, laging usapin, debate, ang pagtukoy sa wikang panturo at wikang ituturo ng isang bansa o estado. Okay? At laging kaugnay ito sa kung ano ang opisyal na wika ng bansa at kung ano ang magiging pambansang programa ng pagtuturo ng wika. Magre-repaso lang tayo na sa 1987 Constitution, ang opisyal na wika natin ay Filipino at English at ang mga regional na wika ay mga auxiliary official languages. Ang mga pantulong na wika sila sa pagtuturo. Kung titingnan naman natin ang ating kasaysayan, nagkaroon na tayo ng bilingual education program at nagpalit tayo at nagkaroon ng MLE or Multilingual Education starting school year 2012 to 2013.
Para sa bilingual education policy, ang sabi, Filipino at English ang dapat gamiting medium of instruction. Ang mga regional languages ay auxiliary media of instruction. At ang Filipino at English ay magiging language subjects. Okay? So, ayun nga ang hindi nakuha. Siguro na malaya naman tayong gumamit ng iba pang mga wika bilang auxiliary languages of instruction. Pero alam niyo po ba na meron po palang early version of the bilingual education program na nagbigay ng mas malaking papel sa mga lokal na wika. Ito ay yung version ng 1970s. Bakit hindi natin minintain? No? Noong 1970s po pala, iba ang patakaran sa mga Tagalog areas at sa non-Tagalog areas. Sa non-Tagalog areas, ang medium of instruction nila from grades 1 to 5 ay maaring vernacular. At saka lamang magiging Pilipino sa grade 5. Matagal, binibigyan sila ng pagkakataon na mag-transition. Actually, mas matagal tong transition na to kaysa sa MTB-MLE. Kasi sa MTB-MLE, grade 4, iba na agad. Sabi ko, mas okay pala itong 1970 version. Tapos, eventually, nung nung 1973, bumaba, umikli, hindi na po nag-distinguish kung Tagalog area or non-Tagalog area, lahat na, from grade 1 to 2, ang medium of instruction ninyo ay vernacular, meron pa rin kayong Filipino and English as school subjects, at sa grade 3 daw, English with Filipino as school subject. Tapos hindi na vernacular ang medium of instruction. So napapansin natin, unti-unting natatanggal, nawawalan ng papel ang mga lokal na wika sa programa. Pero nabalik naman, noong 1987, yun na po ang Revised Bilingual Education Policy or Program, tinanghal sila bilang auxiliary languages, itong ating mga vernaculars. Pero kung multilingual tayo at multicultural, ano ba ang nararapat na programa o polisiya para sa atin? Siguro ito ang napagtanto ng departamento, kaya sumubok tayo sa multilingual education. Iba-iba pong tipo ang multilingual education. Sa ibang bansa siguro ang gamit nila ay lingua franca. Pero sa Pilipinas, ang napili nating maging lunsara ng multilingual education ay ang mother tongue. Kaya tinawag itong mother tongue-based multilingual education. Ang polisiya na sumusuporta po dito ay nilabas noong 2009 pero pinatupad natin noong 2012-2013 nationally. Noong unang rollout ng MTB-MLE, makikita sa unang hanay ang mga tinatawag na official mother tongues. Official, bakit may official na label pa? Kasi ito po yung mga wikang susuportahan ng DepEd pagdating sa paggawa ng learners materials. Pero hindi ibig sabihin na ito lang talaga ang naging mother tongues ng programa. Lalo na sa Cordillera, sa CAR, marami silang iba pang mga local languages na ginamit bilang mother tongues kahit na hindi sila official mother tongues. Ang hiningi lang nito ay sila mismo ang gagawa ng sarili nilang materyales, hindi ililimbag ng Department of Education. Pagkatapos ng ilang taon, naglabas na naman ng pangalawang dagdag na listahan ng mga mother tongues para sa programa. And eventually, dinagdag din ang Filipino Sign Language bilang isang official na mother tongue para sa MTB-MLE. So, mas multilingual, mas makatotohanan, at mas totoo sa kung ano ang realidad natin. Pero, sabi nila, pag mas maraming wika ang sangkot o gagamitin sa classroom, sa mga gawain, magulo daw ito. Nakakalito ito. Nakakaubos ng oras. Ipapaliwanag mo ng ilang beses sa iba't ibang wika. Okay? Pero, ang maipapayo ko ay dapat gumamit tayo ng tinatawag na language management. Ano ba yung language management? Una, dapat alam ng guro ang mga wika niya at ang wika ng mga mag-aaral sa kanyang klase. At alam niya kung anong
mga pareho nilang wika na kaya niyang gamitin sa pagtuturo at sa pag-aaral din ng mga bata. So, pangunahing wika pa rin ang dapat na medium of instruction, lalo na kung language class naman ang konteksto, sisiguraduhin na target language mainly ang gagamitin, pero maaaring gumamit ng iba pang wika ang guro sa classroom at doon maaaring pumasok ang mga lokal na wika. Alam dapat ni teacher kung anong wika sa common repertoire nila ng estudyante ang maaring gamitin para sa pagpapaliwanag, para sa pagbigay ng utos. No, bibigyan niya ng function or role ang mga wikang ito. Okay? Bakit naman dapat gawin yun? Kasi kung mga wika naman natin, ay maaari nating tingnan o ituring bilang mga tools. At dahil tools sila, gamitin mo sila. Dapat alam mo kung anong trabaho ang kaya nilang gawin. Sabi dito, multilingualism is all about choices. At kung magaling kang teacher, dapat alam mo na ito ang mga pwede mong gamitin, itong mga options mo para sa pagtuturo. Magbibigay ako ngayon ng ilang mga practices na pwedeng makatulong sa inyong language management sa inyong mga classrooms. Isa na rito ang translanguaging. Siguro ang ilan sa inyo ay familiar dito, no? Ang pag-manage natin ng mga wika ay nag-i-involve din ng translanguaging. Marami pong definisyon sa ngayon para sa translanguaging, pero simple lang ito. So tinitingnan ito bilang isang umbrella term para sa paglipat-lipat natin mula sa isang wika patungo sa isa. Kaya naman sa ibang mga literature, pasok dito ang code switching, code mixing, and so on and so forth. Ang konsepto ng translanguaging ay pinapakita ng larawan na ito. At siguro, dahil multilingual tayo, madalas natin itong nararanasan. Halimbawa dito sa UP, para sa isang kurso, pagpaplanong pangwika, ang readings namin ay sa Ingles. Binasa namin sina Fishman at Spolsky sa Ingles. Pero sa talakayan sa klase at sa pagsulat ng papel, Filipino. At maaring baliktad naman yon sa iba pang pagkakataon. Napaka-natural na ito sa atin na parang hindi na natin siya napapansin. No? Pero yung iba ang language in at iba ang language out ay isang halimbawa ng translanguaging. Ang isa pa nating dapat i-consider at pag-isipan para sa language management natin ay ang code switching. At siguro familiar na tayong lahat dito. So kanina pa ako gumagamit ng English-Filipino code switching. So madalas natin to gamitin sa informal na konteksto, pag nagkwekwentuhan. Pero di ba, komperensya naman ito. Mas formal ito kaysa sa pagkikwentuhan sa kanto. Pero nakita ninyo na angkop pa rin naman ang ating code switching. Sa classroom ay maaari nating bigyan ng espesyal na trabaho ang pagko-code switch. Doon sa aking thesis tungkol sa code switching, nalaman ko halimbawa na ginagamit ng mga estudyante ang code switching kapag group work time. At nang tinanong ko sila kung bakit, sabi nila para mas mabilis ang komunikasyon. Kasi mas mabilis daw yun kesa mag-straight English sila or mag-straight Filipino. At anong kapansin-pansin? Kapag oras na para i-report ang resulta ng group work, nagko-code switch sila? Hindi. Otomatiko sa mga bata na kung physics class yun, English ang ginagamit nila sa pag-report. May polisiya ba yung physics teacher para rito? Wala. Pero natural na nangyayari. Pero kung ikaw ay aware sa mga bagay na ito, mga practices na ito, maaaring magkaroon ka ng mga guidelines sa klase o mas suportahan mo pa ang paggamit ng code switching. Siguro, mayroon lang mga pagkakataon kung kailan magandang gamitin ito para din hindi magdulot ng kalituhan. Meron din po tayong tinatawag na ungrammatical switches. At pag ungrammatical ang code switching, mahirap na pong maintindihan.
So ang isa pa ding pwede nating i-manage sa ating classroom ay ang pagsasalin o translation. Bilang mga guro, alam naman natin kung anong ituturo sa isang lesson. Handa tayong magsalin ng ilang mga konsepto. Mahumugot tayo sa kultura para mas lalo tayong maintindihan ng ating mga estudyante. Finally, ang isa pang magandang practice na pwede nating gawin sa ating mga klase para sa language management ay yung tinatawag na language bridging. Sa MTB-MLE, naririnig ito sa mga training para sa mga guro, yung tinatawag na language bridging. Meron din kasing concept bridging. Pero sa language bridging, ang guro ay nakakahanap ng mga oportunidad kung saan maipapakita niya na ang mga wika ay, sabi nga ni Sir, mas magkakapareho actually kaysa magkakaiba. Maaring ipakita sa mga bata na para sa isang konsepto, ito ang salita sa Filipino para dyan, ito naman ang sa Ingles, ito naman ang sa Kapampangan. At ang gusto mong i-highlight ay itong konsepto ay nag-i-exist sa iba pang kultura at wika na relevant doon sa inyong lugar. Maaari din tayong mag-focus sa forma, sa morpolohiya ng wika. Lalo na kung yun ang inyong topic. Yung halimbawa ko dito, hindi siya mga lokal na wika. Pero para maipakita, maaring isulat pa ang mga wika at call yung attention ng mga bata sa pagkakatulad sa forma ng mga wikang ito. Bridging pa rin po ang tawag dyan. So itong mga bagay na nabanggit ko, language management, translanguaging, code switching, translation, bridging, ang mga bagay na ito, hindi naman ito intuitive na gagawin ng guro. Siguro may makakagawa nito intuitively, pero konti lamang. Kailangan ng guro ng kaalaman at kasanayan ng training para magawa ito ng epektibo. Pero sabi nga kanina ng isang sir natin, kaninang umaga, dapat may kusa po tayo, may inisyatiba. Hihintayin pa ba natin ang DepEd na maglunsad ng training para dito? Ang aking thesis advisee na si Sir Xiste Castro ay ganun din ang pag-iisip. Kaya para sa kanyang thesis, nagdesenyo siya ng isang pagsasanay na school-based gamit ang Learning Action Scale or LAC platform. Okay? At ang pagkakadesenyo ng training ay implementable ito ng isang school. Meron kompleto na sa materyales at nag-focus sa language bridging ang training na ito. So, naging maganda naman ang resulta. Ang punto dito ay dapat magkaroon tayo ng sarili nating kusa o inisyatiba na makakuha ng kaalaman at maglunsad ng mga training para magawa natin yung mga bagay na iyon, mag-accommodate pa effectively ng mga lokal na wika sa pagtuturo. Ayan, ilang minuto na lang. So sa pagtatapos ko, balikan natin ang ating realidad. Ano nga ba ang meron tayo at nasaan na tayo ngayon? Na mula sa BEP, sa kasalukuyan, umiiral pa rin ang mother tongue-based multilingual education. Pero hindi naman sikreto na mayroong paghamon na matanggal ito at baka pumasok ulit ang bilingual education program. Pero ano ang nananatili? Ano ang hindi naiiba? Nananatili tayong multilingual, nananatili tayong multicultural at sa tingin ko hindi yun magbabago, Nananatiling Ingles at Filipino ang ating mga opisyal na wika. Ang mga prinsipyo ng pagtuturo ng wika o kaya pagtuturo in general, pareho pa rin naman. Yung mga layunin natin, gusto pa rin nating maging madali, kasiya-siya at epektibo ang pagtuturo. Ano naman ang sabi ng mga resulta ng national at international assessment? Kailangan tayong bumawi at sa international assessment, tayo ay second to the last. Buti na lang, nandyan ang Bangladesh ba? Buti na lang at hindi naman tayo ang panghuli, So, pag-aralan natin ang mga bagay na yan, magnilay-nilay, at maging aware din sa kung ano ang nasa news.
Nandyan ang sinasabing pagrepaso para sa K-12 at nagkaroon din noong March, no, nitong taon ito, ay nagkaroon ng pa-survey si Senator Gatchalian sa tulong ng Pulse Asia. Ayan, na naglabas ng resulta na ang mga local languages daw ay least preferred medium of instruction for grades 1 to 3. Ito ang levels para sa mother tongue-based multilingual education. Kung gusto pa ninyong magbasa pa tungkol dito, andyan ang mga QR codes. Nakakalungkot lamang na salat sa impormasyon yung balita kasi gusto mo pa sanang busisiin yung survey prompt. Paano ba yung pagkakatanong? Di ba? Paano ba itinanong? Sino ang mga tinanong? Walang masyadong background, pero ang ipinapalutang na resulta ay ito, hindi daw gusto ang mga local languages. Ako nga, mga bata ba ang tinanong, mga magulang ba, sino sila, and so on. Dapat tayong mag-isip-isip. So ano ngayon ang pwede nating magawa para mabago ang imahe ng mga lokal na wika? Kasi kung ako ang tatanungin ninyo, may mga bagay na hindi naman natin preferred, pero mas makabubuti para sa atin. Dahil ang mga preferences natin ay minsan apektado ng ating mga biases. Hindi po ba? Okay? So iba yun, no? Iba ang preference. Pero nakakasira sa imahe ng mga lokal na wika ang mga ganitong bagay. Ano pa ang realidad natin? Nang nagsimula akong magsalita kaninang 2:00, nagsimula na rin po siguro ang launching ng matatag K-10 curriculum sa Sofitel. So malamang nandoon po ang mga key DepEd people sa launching ng matatag curriculum. Yan ang ating kasalukuyang realidad. At mga iba pang pagbabago na ilulunsad ng DepEd. At bilang mga guro, malapit na po magtapos, dapat alam natin ang ginagawang pagre-repaso ng EDCOM 2. Kasi meron na pong naunang EDCOM, hindi po ba? Malawakan, no? Comprehensive na pagrepaso sa sistema natin ng edukasyon. May website ang EDCOM 2 at hindi ko alam kung nakatanggap na rin kayo ng email. Nangangalap sila ng komento, ng feedback at mga tanong. Andyan na naman ang QR code. Pwede kayong magbigay, makialam. Kaninang umaga, ang dami nating mga mga palagay at opinion tungkol sa ilang mga issue. So, bakit tayo hindi makilahok dito sa ginagawang pagkalap ng feedback ng EDCOM 2? Okay. At dito naman sa puntong ito, siguro gusto kong imbitahan kayo na bumuo ng isang tinatawag kong pamalagian, enduring na perspektibo at tindig sa paggamit ng mga lokal na wika sa pagtuturo. Magbago man ang mga programa at polisiya, nananatili namang multilingual at multikultural ang Pilipinas. Ang mga prioridad natin sa pagtuturo para mas maging epektibo ang edukasyon natin ay nananatili pa rin. Gusto natin ng isang madali kasiyasiyang karanasan para sa mga bata kapag nag-aaral sila. Ano man ang programang gamitin natin o polisiya na ipatupad, dapat gamitin natin ang tinatawag na teacher agency. Siguro ay na-encounter nyo na ang term na teacher agency. Ito yung kakayahan nating bumuo, magdesisyon ng kung ano ang nararapat sa ating mga estudyante. Batay sa kaalaman natin ng konteksto at kung ano ang talagang pangangailangan nila sa ating mga classroom. So gamit ang tindig na ito tungkol sa wikang panturo, dapat ay mas magbigay pa tayo ng papel, espasyo para sa mga lokal na wika sa ating mga classroom. Kung ganoon po ang gagawin natin, siguro ang edukasyon na mabibigay natin sa mga mag-aaral ay yung kultural, inklusibo at mas mapagpalaya pa. So maraming salamat po. Kung gusto nyong i-extend ang balitaktakan, ayan po ang aking email. Salamat po.
Maraming salamat po sa lahat ng ating mga delegado na dumating sa ating seminar sa pambansang seminar ng wika. At nagpapasalamat po ang National Commission for Culture and the Arts sa lahat sa inyo. At sana po ay may natutunan kayo tungkol sa pagpapaunlad ng wikang Pilipino.